Visit na buhay to, oh. Ano ba nangyari at nabulilyaso na naman ang manok ko? Di ba sinabihan na kitang ikondisyon mo ang manok ko na yon? Dahil hindi yun pwedeng matalo. Alam mo ba kung magkano pera ang lagi kong inilalabas kapag pumupusta ako ron? Tatanga-tanga ka talaga. Talaga Mang Jose, oh. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Baka mapatay ba kita? Dad, kalma ka lang. Masama pa pakiramdam niyo eh. Hindi kayo pwedeng ma-stress. Hindi pwedeng ma-stress. Tingin mo hindi ako mai-stress ng ganito? Kung sana, tinutulungan mo ako mag-alaga ng mga manok, di sana wala akong ganitong problema. Inaasa ko pa sa ibang tao yung pagkukondisyon ng manok ko kasi wala ka rin namang magawa. Hindi kita maasahan. Kaya pwede ba? Manahimik ka na lang dyan? Dad, wala naman kasi talaga akong interes sa mga manok eh. Mas okay pa ako mag-asikaso ng mga alaga nating baboy o kambing sa farm. Ano magiging silbi mo sa akin? Wala! Kahit nga sa negosyo natin sa Maynila wala ka rin namang maambag. Habang buhay ka na lang bang makikipaggaguhan sa mga baboy at kambing, ha? Ginagawa ko naman po ang best ko para tulungan kayo sa mga kabuhayan natin eh. Hindi lang po talaga ako maalam sa mga bagay na alam kong mali. Kagaya na lang ng sugal. Mali? Ang alin? Itong sabong ka? Ano sa tingin mo, tama, ha? May alam ka ba? Masama naman talagang sugal, Dad eh. Napapabayaan nyo ng sarili nyo nang dahil lang sa sabong. Tingnan nyo oh, nagkasakit na kayo. Wala kang pakialam. Kunwari ka pang concern sa akin pero hindi naman. Umalis ka lang nga rin sa harapan ko. Concern naman talaga ako sa inyo eh. Kayo lang naman tong walang pagpapahalaga sa amin mula pa nung pagkabata namin. Sinusumbatan mo ba ako, ha? Hindi naman, Dad. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Kung ipalo ko kaya itong basag na baso sa mukha mo? Dad, wag! Dumating pa itong walang kwentang babae na to. Ano bang problema nyo? At sinasaktan nyo na naman si Kuya Gino. Palagi na lang kayo ganyan. Konsyal pa naman kayo ng baryo natin. Dapat nagiging magandang modelo rin kayo sa anak ninyo. Wag mo nga akong pinag-aaralan, ha? Wala kang alam sa pagiging konsehal. Wala kayong alam sa politika. Bakit? Ano ang meaning ng politika sa inyo? Pananakit? Mangingikil? At pagsusugal? Yun ba? Hindi na nga kayo maramdaman ng baryong ito eh. Wala na kayong may tulong sa mga tao. Kaya nakakasiguro ako sa susunod na eleksyon, hindi na kayo mananalo. Amat tarantado kang babae ka. Sige! Subukan nyo saktan si Diana. Ako na makakalaban nyo. Di ikaw na lang sasaktan kung hinayupa ka. Makulit ka, di ba? Ano, ha? Ayan! Buti nga siya. Eto ba? Tama na, Dad. Ano ba? Malakas ang pagkakatulak na ginawa ni Diana sa kanilang ama noong mga sandaling yon. Nagulat ang matandang lalaki. Yung kasi ang unang pagkakataon na ginawa yon ni Diana. Munti ka na matumba ang konsihal. Mabuti na lamang ay nakakapit pa ito sa lamesa. Agad namang inalalaya makatayo ni Diana ang kanyang Kuya Gino. Ba't paano mo nagawa kong itulak, ha? Kung gaano kadaling manakit ng anak para sa iyo, ganon din kadaling manulak ng tatay para sa akin. Lalo na kung kailangan namin protektahan ang sarili namin mula sa iyo. Sa ngayon, hahayaan kita sa lahat ng ginagawa mo. Pero sa susunod na gawin mo ulit ito sa akin o kahit kay Diana, hindi na ako magdadalawang isip na isumbong sa polis lahat ng ginagawa mo masama. Isumbong, ha? Tingnan lang natin kung may maniniwala sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Hawak ko sa leg lahat ng pulis dito. Kaya kahit anong kwento ang gawin mo, walang maniniwala sa inyo na wala pa namang napapatunayan sa sarili. Walang maniniwala? Kasi lahat tinatapalan mo ng perang galing sa sugal mo. Alam nyo, napagtanto ko lang wala namang kayong silbi sa buhay ko eh. Bakit hindi ko kaya kayo palayasin sa bahay ko? Di palayasin mo para masira ang imahe mo. Buwisit talaga tong lalaki na to. Umalis na nga lang kayo sa harapan ko. Nasira ng agahan ko. Peste! Ikaw ang nagbasag dyan tapos kami ang sisisihin mo? Malala ka na talaga, Dad. Kailangan mo nang magpatingin. Halika na nga, Kuya Gino. Hinawakan na ni Diana ang kanyang kuya at saka umalis na rin sila sa dining area.
Dinala ni Diana ang binata sa kanilang garden sa gilid ng kanilang mamahaling mansyon. Duguan ang labi ni Gino. Namamaga naman ang gilid ng mata nito. Kahit kasi matanda na ang kanilang ama, hindi nila may kakaila na malakas pa rin ang suntok nito. Dati kasing boksingero ang kanilang ama. Ikaw naman kasi sana hindi mo nalang pinatulan. Naawa na kasi ako kay Mang Jose kanina eh. Kanina niya pa pinagmumura yung matanda. Ano naman kasing alam ni Mang Jose sa mga manok? Hardinero siya. Hindi naman siya talaga taga-alaga ng mga manok. Wala na talagang pagbabago sa tatay natin. Mula nang maghiwalay sila ni Mama, mas lalong lumala ang ugali niya. Malis na kaya tayo dito. Hindi pwede, Kuya. Kapag ginawa natin yon, mas lalong magagalit sa atin si Dad. Mas lalong magiging miserable ang buhay natin. Makakasira kasi sa imahe niya yun eh. Hintayin na lang nating matapos ang termino niya. 1 taon na lang naman. Isa ka rin eh. Imahin niya pa rin ang iniisip mo. Buwang ka ba? Kilala mo naman ang tatay natin. Iba magalit yon. Kapag nasira ang imahe niya ng dahil sa atin, siguradong magiging kalbaryo rin ang buhay natin. Lalong-lalo ka na. Yung mga sinabi ko kanina, nasabi ko lang yon kasi galit ako. Pero alam kong mahirapan din akong gawin yon. Siguro, wag na lang natin siyang pakialaman. Nag-aalala rin ako para sa iyo eh. Baka mamaya kapag wala ako rito, ikaw naman nasaktan niya. Siguro, mamaya kapag malamig na ulo niya, lalapitan ko siya at hihingi ako ng dispensa. Lulunukin ko na lang muna yung pride ko. Wala tayong kapangyarihan ngayon eh, para kalabanin ang sarili nating ama. Yun na lang talaga magagawa natin sa ngayon. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Darating din naman ang araw na magbabayad niyang si Daddy sa lahat ng ginagawa niya sa atin eh. At sa lahat ng mga taong inabuso niya. Napabuntong hininga na lamang ang binatang si Gino sa kanya lamang napagtanto na hindi niya dapat sinabayan ang galit ng kanyang ama. Hindi naman dahil sa takot siya o dahil gusto niyang magbulag-bulagan na lang. Aminado kasi siya na kailangan din nila ang ama nila. Kailangan nilang makisama para makahanap ng tamang tiyempo kung kailan nila mapipigilan ang mga iligal na gawain ng matanda. Dad, about dun sa nangyari kanina, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa inyo. Nadala lang po kami ng emosyon namin. Yumuko ang binatang si Gino. Inaasahan niyang masasaktan siya sa oras na ito. Pero hindi niya inaasahan ang naging tugon sa kanya ng kanyang ama. Ikaw na sasama sa akin kapag pupunta ako ng sabungan. Hindi ko na maasahan si Mang Jose. Patanga na ng patanga eh. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin at may pupuntaan tayo. Kukunin natin yung mga bagong pansabong kong manok. Kalmado at wala man lang bakas ng galit na matandang lalaki noong mga sandaling yon. Pero pinagpasalamat na lamang ni Gino kaysa naman makatanggap na naman siya ng pananakit mula rito. O ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Umalis ka na sa harapan ko. Tapos na ang gusto ko sabihin. Hindi po ba kayo galit sa akin? Hindi ako galit. Nababalas lang ako. Pero kung gusto mong makabawi sa akin, kailangan mong gawin ang mga ipapagawa ko sa iyo. Naintindihan mo ba ako? Opo, Dad. Yumuko na siya ulit sandali at saka lumabas na rin ang opisina ng kanyang ama. Nakahinga na siya ng maluwag, pero hindi niya pa rin maiwasang hindi kabahan. Napapaisip siya kung anong ipapagawa sa kanya. Batid niya kasing hindi lang tungkol sa sabong ang mga magiging lakad nila. Dakong 12:00 ng gabi, hindi makatulog ang binatang si Gino. Nakahiga lamang siya sa kama habang nakatutok ang mata sa kisame. Napasalubong ang kilay. Ayaw na ayaw kasi niyang naiistorbo pa kapag nakahiga na siya. Hindi niya alam kung sino ang kumakatok. Alam niyang malabong si Diana yon dahil mas maaga yung natutulog kaysa sa kanya. Sino na naman ba to? Nakakainis oh. Nakahiga na ako eh. Bumangon siya at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang pinsan niyang si Mateo.
Nakangiti pa ito sa kanya ng malapad habang hawak-hawak ang dalang bote ng beer. Walang ya ka naman talaga oh. Kung kailan patulog na ako eh. Sus, kunwari ka pa dyan. Di ka naman pa natutulog eh. O ito, pampatulog mo. Inom tayo. Nako, may lakad kami ni Daddy bukas. Di ako pwede. Ubusin mo na lang yan na mag-isa mo. Pampira naman talaga to. Nag-effort pa ako magpunta rito. May kukwento kasi sana ako sa'yo eh. Ikwento mo na lang. Pero hindi ako pwedeng uminom. O sige. Kukwento ko na lang sa'yo. Ayaw mo uminom eh. Eh ano nga naman ba kasi yan? Naalala mo ba yung tatay ni Jordan? Yung kasama dati ni Tito Rene sa pagboboxing? Oo naman. Bakit ko makakalimutan yun eh? Visit na visit ako ron. Patay na yun. Ha? Patay na? Bakit? Eh parang nung nakaraan lang eh nakita ko pa yun. Eto na nga ang chismis pre. Yung si Mang Randy kasi na yun, nilaapa daw ng di makilalang nilalang. May nakakita sa kanila nung madaling araw. Meron silang bitbit sa likod ng container van. Akala daw nila hayop lang eh. Pero nung makatakas daw sa kulungan, parang tao raw. Tapos, isa-isa silang nilapa. Kasama na rin yung tatay ni Jordan na si Mang Randy. Hindi nakilala yun nilalang? Ano yun? Baka naman kasi mabangis na aso lang. Eh ang chismis pa nga dyan pre, aswang daw. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, aswang. I mean, totoo ba yun? Alam ko gawa-gawa lang ng mga gurang yun eh. Hindi ko nga alam kung totoo eh. Pero hindi ka ba nahihiwagaan? Kasi ang daming tao nagsasabi nun. Aswang daw ang pumaslang kina Mang Randy. Eh, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko mismo nakikita ng harapan. Eh gusto mo, dumalaw ka na lang bukas sa burol kapag natapos nyo na yung lakad nyo ni Tito eh. Hindi naman kasi ako chismosong katulad mo, no? O sige na, lumabas ka na nga, matutulog na ako. Tanungin lang natin si Jordan. Timang ka ba? Namatayan yung tao tapos tatanungin mo ng ganon. Diyos ko ka talaga oh. Magtino ka nga. Sige na, labas na. Tutulog na ako. Hinila na niya ang kanyang pinsan at itinulak na palabas ng pinto. Nakahinga na lamang na maluwag ang binata at sinubukan na rin niyang makatulog. Maagang naganda si Gino nung araw na yon. Nagbihis siya ng maayos. Mabilis kasing mairita ang kanyang ama pagdating sa pagsusuot ng tamang damit. Palabas na siya ng kanyang silid na makasalubong niya si Diana. Kigisingin pa lang sana kita eh, gising ka na pala. Mukhang may lakad ka. Oo, may lakad kami ni Daddy. Wow, may lakad kayo? Eh, humingi na ako ng sorry sa kanya eh. Pero hindi ko alam kung tinanggap niya. Ang sabi lang niya, para makabawi ako sa kanya, sumama ako sa lakad niya. Eh baka naman gumawa ka na ng masama kagaya niya. Hindi ko alam. Pero tingin ko, kailangan ko sumabay sa Agos para malaman ko kung ano pa yung mga hindi niya sinasabi sa atin. O sige, mag-iingat ka ha. Tumango na lamang ang binatang si Gino. Maya-maya pa, agad na rin siyang lumabas. Naabutan niya pa ang kanyang ama na hinihimas-himas ang panabong nitong manok. Lumabas siya roon at nagpakita pa ng peking ngiti. Oh, mabuti naman at gising ka na. Paalis na rin naman tayo eh. Kinakamusta ko lang itong mga panabong ko. Dad, may gusto sana akong itanong. Pero huwag ka sana magagalit ha. Alam ko kasi wala kang oras sa mga ganitong bagay. Ay ano ba yon? May pasuspense ka pang nalalaman eh. Eh, naniniwala ba kayo sa aswang? Aswang? Eh mga tagal lang naman ang naniniwala sa ganyan eh. Sa dami ng pwede mong itanong na may kinalaman sa pera, yan pa talaga naisip mo ha? Eh, yung tatay kasi ni Jordan, si Mang Randy, yung kabatch niyo po sa boxing nung araw, patay na po. Nagbagong itsura na matandang konsehal nang marinig ang sinabing yun ng kanyang anak.
Binitiwan na muna nito ang hawak-hawak na manok at saka seryosong tumingin kay Gino. Ako ba'y pinaglololoko mo? Nung nakaraan lang nakainuman ko pa yung si paring Randy. Sinabi lang din sa akin ni Mateo yung tungkol dito. Ang sabi pa nga raw, inatake raw ng hindi pa nakikilala ang grupo ni Mang Randy. Kasama siya sa namatay. May nakakita kasi sa kanila May karga sila sa container van. Malaking kulungan daw. Tapos, bigla na lang daw nakatakas yung nasa loob. Yung nilalang daw, parang tao raw pero mabangis. Ang sabi ng iba, aswang daw po. Kapag itong sinasabi mo'y hindi totoo, malilintik ka sa akin. Tingnan mo, Gino. Sinabi lang din naman sa akin ni Mateo yan O sige, doon na muna tayo pupunta kung talagang patay na si paring Randy. Kailangan malaman ko kung ano ba talaga nangyari. Paano yung mga kukunin natin mga manok? Bahala na muna si Mang Jose ron. Tawagin mo na nga yung driver natin. Walang sinayang na pagkakataon na mag-ama. Agad silang bumiyahe patungo roon. Malapit lang naman yun sa kanila kaya mabilis din naman silang nakarating. Sinalubong agad sila ng anak ni Mang Randy na si Jordan. Halos kasing edad lamang ito ni Gino pero malaki itong lalaki. Lumayo ang dalawa sa kanya at nagsimulang mag-usap si konsehal at ang binatang si Jordan. Dahil sa kurisidad, palihim na lumapit si Gino para makinig. Ano ba talaga nangyari? Wala akong kalam-alam. Totoo ba yung kumakalat-kalat na balita? Na aswang daw ang pumaslang sa papa mo? Oo, aswang nga konsehal. Totoo mga aswang. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung papaano nilalapa sila ng mga aswang. Naroon ako. Pero wala akong nagawa dahil nagulat ako at natakot Pambihira. Ang tanga naman kasi ng papa mo Bakit naman kasi may aswang silang dala-dala? Totoo pala yung mga yan? Konsehal, sa'yo ko lang sasabihin to Pero... Hindi na narinig ni Gino ang mga sumunod na sinabi ni Jordan. Binulong kasi nito sa matandang konsehalang tungkol doon. Nakita naman ni Gino ang tila pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Kaya naman, palagay niya ay seryosong bagay ang sinasabi ni Jordan. Matapos ang usapan na yon, binalikan na rin siya ng kanyang ama. Sumaglit lang sila roon. Umuwi na rin sila ng mansyon. Nawala na rin sa mood si konsehal kaya hindi na muna ito lumabas para magsabong. Samantala, naikwento na rin ni Gino ang lahat sa kanyang kapatid ang mga nalaman niya. Hindi rin makapaniwala ang babaeng si Diana. Sa buong buhay kasi nila, ngayon pa lamang sila nakarinig na ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang ay mga totoong nabubuhay pala. Hindi ba joke yan, Gino? Bakit? Mukha ba ako nagjo-joke? Narinig mo talaga si Jordan at Daddy na nag-uusap ng ganon? Oo nga. Ang kaso nga lang hindi ko na alam kung ano yung binulong ni Jordan kay Daddy. Basta, palagay ko sobrang seryoso yung bagay na yon. Ay, kawawa naman pala si Tito Randy kung ganon. Tingin ko kasi may ginagawa silang illegal Kasi kung iisipin mo ano bang gagawin nila sa aswang? Saan nila dadalhin yon? Saan nila kinuha? Di ba magtataka ka na lang talaga? Ano naman ang gagawin ng magaling nating ama? Malamang, magpapabango yan. Magdo-donate yan ng kung ano-ano para isipin ng mga nasasakupan natin na napakabuti niyang konsehal. Ano pa nga ba? Diana, kaya ikaw wag ka na munang gumala-gala Yung aswang kasing pumaslang kina Mang Randy, hanggang ngayon daw hindi pa rin nahuhuli. Hindi naman ako lumalabas ng gabi At kung lalabas man ako, lagi ako may kasamang mga kaibigan ko. Kagaya ng kanilang inaasahan, unang dumating sa burol ni Mang Randy ay walang iba kundi ang magiting di umano na konsehal. Nagbida-bida na naman ito sa lamayan at talagang isinama pa ang dalawang anak.
Kahit nasukang-suka na si Gino at Diana sa pagpapanggap na maayos ang pamilya nila, wala silang magagawa kundi ang sumabay na lamang sa agos. Alam niyo naman na matalik na kaibigan ko itong si Randy. Noong araw talagang kami magkakasama dyan. Kaya na malaman ko na wala na siya ngayon. Talaga namang nagdugo ang puso ko. Sobra akong nalungkot. Nung nakaraan lang kasi nag-uusap na kami. Ay nako, hindi talaga natin masasabi kung kailan babawiin ng Panginoon ang buhay natin. Kaya hanggat nabubuhay pa ang mga mahal natin sa buhay, nako, huwag tayo magsasayang ng oras. Iparamdam natin na mahal natin sila. Kagaya ko, araw-araw kong minamahal ang dalawang anak ko. Kasi sila na lang naman ang meron ako At handa ko silang protektahan sa kahit na sino. At sa kahit na anong masasamang nilalang. Walang nga talaga si Daddy kahit na kailan no? Gawin ba naming meeting di abans itong lamayan? Nasa labas ng bakuran ng magkapatid ng mga sandaling yon. Nagpapahangin lang sila roon dahil masyado ng maraming tao sa loob. Baka pala mukha niyan Hindi man lang nirespeto ang burol ni Mang Randy. May nalalaman pa siyang matalik daw na kaibigan. Hindi niya nga tinulungan si Mang Randy nung nagkasakit porque ibang binoto. Wala na talaga tayo mapapala sa tatay natin. Tingin mo, oras na ba para gumawa tayo ng hakbang para bumagsak siya? Hindi pa ngayon. Di ba ang sabi mo, kakalap ka na muna ng impormasyon tungkol sa mga illegal niyang gawain? Ay, oo nga pala. O basta, babantayan ko na lang muna yung mga galaw ng tatay natin. Bumuntong hininga na lamang ang magkapatid. Bagot na sila sa kakahintay kung kailan sila uuwi. Kaya naman, nagpaalam na muna si Gino na maghahanap lang ng mabibilhan ng pagkain. Hindi niya kasi trip ang mga pagkain sa lamay. Pero ang totoo, maninigarilyo lang din siya. Hindi pa kasi niya pinapaalam sa kanyang kapatid na natuto na rin siyang pausuki ng kanyang bibig. Habang naglalakad na mag-isa, may nakasabay siya sa paglalakad. 2 matanda, 1 lalaki at 1 babae. Parang mas matanda lang ito ng bahagya sa kanya. Ngumiti lamang siya roon, pero nakilala siya ng mga ito. Hindi ba't ikaw ang anak ni Konsehal? Tama yon. Siya nga. Diyos ko, hulog ng langit ang batang ito. Iho, pwede mo ba kaming samahan sa tatay mo? Kailangan lang kasi namin ng tulong niya. Pinapalayas na kasi kami sa tinitirhan namin kasi wala na kami papayad. Kung pwede lang sana tulungan niyo kami. Ganun po ba? Si Daddy kasi nasa lamayan. Namatay po kasi yung kaibigan niya. Dun po kapag dinerecho niyo ito, may lamayan. Naroon po tatay ko. Nako, maraming salamat. Kakausapin namin siya at hihingi kami ng tulong. Napailing na lamang ang binatang si Gino. Sa halip na maghanap siya ng tindahan, mas pinili na lamang niyang samahan ng 2 matanda patungong lamayan. Sakto namang nasa labas na rin pala ang konsehal na si Rene. May kausap ito sa tawag. Pero agad na pinutol ang tawag nang makitang lumapit ang 2 matanda kasama si Gino. Salubong agad ang kilay nito. Hindi pa man nagsasalita ang kasama ng binata. Dad, kailangan daw nila ng tulong mo Papapalayas na raw sila sa bahay na tinitirhan nila. Manong, sandali lang ha. Hinila ni Konsehal Rene ang kanyang anak. Dinala niya ito sa likuran ng sasakyan at saka pinagsabihan. Ano bang ginagawa mo? Nasa lamayan ako. At alam mong nagpapasikat ako, hindi ba? Bakit nagdala ka na ganyan? Ha? Hindi ko naman sila dad kakilala Nakasalubong ko lang sila. At wala na akong magagawa kundi samahan sila. Baka kapag tinanggihan ko silang samahan ipagkalat pa nilang may anak ang suplado, di nasira pa pangalan mo. Sa sinabing ito ni Gino ay kumalma na ang kanyang ama. Bigla itong napangiti at tinawakan siya sa balikat. Aba, tumatalino ka na ngayon Alam mo na kung paano alagaan ang imahe ko. Pinabibilib mo na ako, Gino Yung 2 matanda, tulungan mo na rin po, Dad. Kapag nakita ng mga tao sa lamayan na tinulungan mo sila, di mas lalo silang matutuwa sa'yo.
Walang ya. Naunahan mo pa akong isipin yan, ha? Teka, ano bang kinain mo't magaling ka yatang mag-isip pagdating sa politika ngayon? Tama yan, tama yan. O sige, tara. Batid ni Gino na masamang gamitin ng kanyang ama ang dalawang matanda para magpabango ng pangalan. Pero yun lang din kasi ang alam na paraan ni Gino para matulungan ng dalawang matanda. Naawa naman kasi siya sa mga yon. Binalikan nila ang dalawang matanda. Agad na nagbigay ng pera ang kanyang ama. Talagang nilakasan pa ni Konsyal Rene ang kanyang boses para umabot sa lamayan. Napatingin ng mga tao. Effective nga ang ginawa niya. Lahat ng naroon bumilib sa kanya. Ngiting wagi ang konsihal. Sa gilid ay ang magkapatid na parang sukang-suka at diring-diri sa pagpapanggap na ginagawa ng kanilang ama. Pero wala silang magawa. Kailangan nilang sakyan ng trip nito hanggang sa makahanap na sila ng tamang pagkakataon para ibunyag ang mga kabulukan nito. Matapos ang pakikipaglamay nila, sumakay na rin sa sasakyan ng mag-aama. Nakangiti si Konsyal Rene hanggang sa makabalik na sila ng mansyon. Good mood ng konsihal. Si Mang Jose na madalas nitong pagalitan, binigyan ng 1,000 na bonus. Gino, dahil good boy ka sa akin ngayon, sumama ka sa akin bukas. Magsasabong tayo. Ipapakilala kita sa tropa. Sige Dad, ano pong kailangan ko suotin? Kung gusto mo mag-gown, pwede rin. Ano ka ba? Basta formal ka naman. Yung malalaman agad nila na anak ka ng konsyel at magaling na negosyante. Tumango na lamang ang binata. Ngumiti siya ng malapad para magmukha siyang mabait sa mata ng ama. Kailangan niyang gawin yon. Kailangan niyang magpasikat kay Konsehal Rene. Yun lang ang tanging paraan para pagkatiwalaan siya nito. Oh, nandito ka na naman. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Gabing-gabi na. May bago akong kwento, insan pre. Ano? Tungkol na naman sa aswang? Oo, bakit? Interesado ka na ba? Ewan ko, di ko alam. Pero naniniwala na akong totoo ang aswang. Bakit? Nakakita ka na ba? Hindi. Narinig ko kasi Isarado mo na nga muna yung pinto. Papasok-pasok ka, di mo sinasara yung pintuan. Kapag tayo narinig ni Daddy, patay tayo. Bakit? Ano ba yung sasabihin mo? Nung unang beses namin pumunta sa bahay nila Jordan, nakausap sila ni Daddy. Narinig ko na sinabi mismo ni Jordan na totoong aswang ang pumaslang sa tatay niya. Tapos, meron siyang binulong kay Daddy. Ha? Ano daw sabi? Bulong nga, di ba? Kaya hindi ko narinig. Ito naman, akala mo hindi nag-grade 1. Pero buti naman at naniniwala ka na rin. Sa wakas, may kasama na akong mabuang tuwing bago matulog. Lagi ko kasing iniisip yun eh. Minsan nga, hindi ako makatulog eh. Ano ba yung kwento mo ngayon? Hindi pa rin nahahanap yung nakatakas na aswang hanggang ngayon. At alam mo ba, may napahulat na sa amin na may nakakita raw sa aswang na yun. May mga kalalakihan daw na humahabol sa aswang. Parang parang mga manunugis ba yun? Ng aswang? Yun daw yung mga humahabol. Ano? Papatay nila yung aswang? Oo, pero kung kaya nilang patayin, pagkakaalam ko kasi, mahirap paslangin yung mga aswang eh. Mabibilis ang mga yun at mababangis din. Isan ba kasi galing yung mga aswang na yan? Magdadala pa ng kaguluhan dito sa atin yan eh. Ano bang sabi ni Tito? Alam na ba to ni Mayor natin? Dapat gawan nila ng aksyon yan kasi delikado ang aswang na yun eh. Ewan ko, di ko nga alam. Parang hindi mo naman kilala ang mga politiko rito sa atin. Napapailing na lamang ang lalaking si Gino at Mateo. Hindi na rin umaba pa ang kanilang usapan dahil inantok na rin silang dalawa. Doon na rin nagpalipas ng gabi ang kanyang pinsan. Kinabukasan ay agad din naman itong umuwi. Dakong 10:00 ng umaga, bis na ang binatang si Gino. Aalis na sila ng kanyang ama. Hindi niya alam kung saan ang tungo nila. Ang alam lang niya ay makikipagsabong ang kanyang ama. Marami kasi itong dalang manok at limpak-limpak na pera. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila roon.
Nasa kagubatan nakatayo ang tila malaking warehouse, pero ang loob nito ay sabungan. Nakita ni Gino na kagaya nila, mayayaman din ang mga naroon. Lihim na binuksan ni Gino ang kanyang kamera para kumuha ng video. Matapos ang 2 minuto, ay pinatay na rin niya yon. Gino, manood ka kung paano ko pinaparami ang perang gagamitin ko sa eleksyon sa susunod na taon. Sigurado ka ba na walang magiging problema dito, Dad? Wala yan. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa to. Basta, manood ka lang. Matututo ka rin at balang araw ikaw na rin ang gagawa nito. Pumasok na sila sa loob. Maingay. Maraming nagsisigawan. Nakikita rin niya ang limpak-limpak na pera na pinampupusta. Nang magsimula ng makipagsabong ang kanyang ama, sunod-sunod ang naging panalo ng konsehal. Paldo-paldo na naman ang matandang lalaki. Kaya bandang hapon lang, naisipan na nitong umalis ng sabungan at dalhin ang lahat ng pinanalong pera. Nanay, ibanehan mo na yan sa sinasabi ko sa iyong lugar ha. Dediretso tayo sa kausap ko. Mas itataas natin ang uri ng sabong dito sa atin. Dad, saan na tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang kakaibang papasukin ko. Mas malaki kita rito. Mas marami ang pera ang pwede nating mauwi at magagamit ko pa sa pangangampanya sa susunod na taon. Tumangon na lamang si Gino, pero ang totoo, napapaisip din talaga siya kung ano ang mga binabalak ng konsehal. Humarurot ang sasakyan. Para na silang lilipad sa sobrang bilis. Mga 10 minutong biyahe lang. Narating na rin nila ang isang bahay. Maganda ang bahay na yon, pero hindi naman kalakihan. May mga nagbabantay na 2 lalaki sa labas. Pero nang makita nila si Konsehal Rene, agad na binuksan ng 2 bantay ang malaking gate. Nagbigay galang pa ang mga yun sa kanila. Hello, Konsyal! Magandang gabi! Akala ko naman hindi ka na darating eh. Bakit naman hindi ako darating eh? Meron tayong magandang mapagkakasunduan. Nagtataka si Gino noong mga oras na yon. Hindi niya alam kung bakit naroon si Jordan. Samantalang sa mga oras na yon ay nakaburo lang ama nitong si Mang Randy. At ang nakapagtataka pa ay parang wala lang sa binatang si Jordan na wala na ang ama nito. By the way, eto si Gino ang anak ko. Kasing edad mo lang din yan. At kagaya mo, kapag nawala na rin ako sa mundo gaya ng papa mo, siya na magmamana ng lahat ng ginagawa ko. Mabuti naman at may tagapagmana ka na pala. Akala ko, aanakan ko pa yung anak mong babae para magkaroon ka ng tagapagmana eh. Aba, pwede rin naman. Nakaramdam ng galit si Gino sa sinabing yun ni Jordan. Pakiramdam niya ay nabastos nito ang nakababata niyang kapatid na si Diana. Pero ang mas kinabubisit niya ay kung ano ang isinagot ng kanyang ama. Kinalman niya ang kanyang sarili at sumabay na rin sa pagpasok sa loob ng bahay. Pumasok sila sa isang silid. Wala nang ibang makakarinig pa sa kanila roon kundi sila-sila na lamang. Sa mga pagkakataong ito rin, hindi maintindihan ni Gino kung bakit siya isinama roon. Pero kutob niya, pinagkakatiwalaan na rin siya ng kanyang ama. Now tell me, Konsyal, sigurado ka na ba sa inaalok kong business sa'yo? Oo naman. Hindi naman ako magsasayang ng oras na magpunta rito kung nagdadalawang isip pa ako. You know what, Jordan? Nung sabihin mo pa lang sa akin yon, alam ko na agad na magiging malaki ang pakinabang nun sa atin. Mas gusto ko ang takbo ng utak mo kaysa sa tatay mo. Sinisigurado ko lang na desidido ko na kasi alam mo naman, hindi to basa-basa negosyo lang. Delikado rin to. Hindi ba nasabi sa ng papa mo bago siya mamatay na sanay na ako sa delikado? Yan ang gusto ko sa inyo Konsyal. Talagang mahilig kang mag-take ng risk. Well, kailan ba natin to sisimulan? Bago ko si malapa ng aswang si Papa, meron na kaming lugar na pinagawa nung pang nakarang taon. Handang-handa na talaga yun. Mga pansabong na lang talaga ang kulang. Ang kaso nga lang,
may nangyaring hindi inaasahan. Nang dahil sa katangahan ng mga tao niya, ayun, natigok siya. Ngayon, kailangan ko ng koneksyon mo. Konsyal, sa pera meron ako. Pero siyempre, iba pa rin kapag may kapit na kagaya mo na maraming koneksyon. Jordan, sa koneksyon, walang problema. Kaya kong gamitin lahat ng ugnayan ko para laging maging posible ang imposible. Ang gusto kong malaman, saan ba tayo kukuha ng maraming aswang? Nang marinig yun ni Gino, naramdaman na lamang niya ang pagtayuan ng kanyang mga balahibo. Bigla siyang kinabahan. Pakiramdam niya ay may mas masama pang gagawin ng kanyang ama. Pinagpawisan ang palad niya. Gusto niyang makialam, pero naisip niyang masisira ang mga pinaplano niya kung ngayon pa lang ay mabubwisit na siya sa kanyang ama. Meron akong alam. Doon namin kinuha ang aswang na dala namin na pumaslang kay Erpat. Gusto mo ba sumama? Manguhuli tayo. Parang nakakasibik yata yan ah. Saan ba yan? Hindi sa Guimaras. May isang lugar doon na maraming aswang. Delikado nga lang ang panguhuli kasi malalakas at mababangis din ng mga aswang. Pero kung gusto mo nang hindi naman ganun kadelikado, may alam pa akong paraan. Hindi mo na kailangan pang mangamba para sa buhay mo. Ang kailangan lang natin, tao. Tao? Anong ibig mong sabihin, Jordan? May kakilala rin kami na marunong mangyanggaw. Malakas ang kapit sa diablo nitong taong to. Ang yanggaw ay ang pamamaraan ng isang albularyo para gawing isang aswang ang isang normal na tao. Gumagamit lang siya ng dugo mula sa natural na aswang. Hinaaluan ng kung ano-ano at dinadasalan o niriritwalan. Kahit itong anak mo, kaya niyang gawing aswang to. At alam mo anong mas maganda rin? Mas malakas sa mga hindi natural na aswang kung ikukumpara mo sa mga aswang na natural. Malaki magiging pera natin dito kapag pinaalam ko sa mga kakilala kong tungkol sa bago nating pakulo. Hindi na mga manok ang pagsasabungin natin. Mga aswang na. Oo, madali tayong yayaman dito, konsyal. Kada aswang, pwede natin presyohan ng milyon. Abay, tiba-tiba talaga. Cheers! Cheers! Masaya ang dalawa sa usapan na yon. Pero si Gino, pinilit na lang niyang ngumiti. Malinaw sa kanya ang kademonyohan na naman na gagawin ni konsihal. Malinaw sa kanya na yung mga tao na namang madadamay para lamang sa mga pansariling interes ng kanyang ama. Natapos ang usapan na yon, pinauna na siyang pinauwi ng kanyang ama. Umalis si Konsihal Rene kasama si Jordan. Hindi niya alam kung saan pupunta ang mga yon. Ang nasisiguro niya lang ay sisimulan na ng dalawa ang makabagong sabungan na nais pausuhin ng mga yon. Pagbungad sa kwarto niya, nakita niya roon si Mateo, nagbabasa ng libro habang kumakain. Agad niya itong nilapitan at inagaw ang libro. Binalik niya yun sa lagayan. Uy, pasok ka ng pasok dito nang hindi ka nagpapaalam ha. Wala ka bang ginagawa sa inyo? Ito naman, ang init naman ng ulo mo. May dalaw ka ba? Wala ako sa mood makipag-usap, Mateo ha. Marami akong iniisip. Lumabas ka na nga muna. Okay, ikaw bahala. Sasabihin ko pa naman sana sa iyo kung paano pumatay ng aswang. Para sana kapag nakaharap mo yung nakawalang aswang kaya mong lumaban. O sige na, bye. Uy, sandali! Bakit? Paano ka ba ayaw mo akong kausap? Paano pinapatay yung aswang? Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Mateo. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Agad na nitong ipinaliwanag ang lahat ng nalalaman niya mula sa isang artikulo sa internet. Dahil sa mga narinig niya, tila nagkaroon na siya ng ideya kung paano pipigilan ang binabalak ng kanyang ama. Bawang, pilak, walis tingting. Yun ang pamatay sa kanila. Nangix, hindi. Nakikinig ka ba? Pangontra lang yan para di ka lapitan. Mapapatay mo talaga sila kapag gumamit ka ng mga sandata. Gaya lang ng punyal na pilak. Kainaan nila ang pilak. Wala nga akong malaking pera. Tapos magpapagawa pa ako ng punyal na pilak. Pwede mo pa rin naman silang mapas lang. Kahit na ang gamit mo lang pangkaraniwang sandata lang. Pero mas matagal nga lang. Hindi gaya ng pilak.
isang saksak, patay raw kagad. Pero teka, bala ka bang hanapin yung nakawalang aswang? Wala. Gusto ko lang magkaroon ng kaalaman. Alam mo naman si Diana, alis ng bahay. Baka mamaya mapaano siya. Mas maganda nang may alam ako para maprotektahan ko siya, di ba? Wow, sweet mo naman palang kapatid ko, ya. Sira ulo. Alam mo naman na bukod sa iyo si Diana lang ang itinuturing kong kakampi sa buhay ko na to. Alam mo rin naman di ba kung anong klaseng tao ang tatay ko? Ano yun? Malamang, putok ng baril. Alang mo na putok sa kilikili. Natatarantang lumabas sila ng silid. Nakasabay pa nila si Diana sa hagdanan. Nakagaya nila ay wala ring ideya kung para saan ang mga naririnig nilang putukan. Nang makalabas na sila ng mansyon, natanaw nila sa bakuran ang mga gwardya na tila nagkakagulo. Naroon din ang mga hardinero na nag-overtime sa trabaho. Nang lumapit sila, dito na nila nakita ang isang lalaking itim ang katawan na nakabulagta. Saka lamang napansin ni Gino ang mahahabang kuko ng lalaki nang lumapit na siya dito. Ano bang ginagawa nyo? Bakit kayo pumatay ng tao? Diana, insan, hindi to tao. Ito yung aswang na napapabalitang pumaslang din kay Mang Randy at sa iba pang kasama niya. Kilabot ang unang nabuo sa sistema nilang lahat nang mapagtantong aswang nga ang lalaking nakabulagta roon. Napakapit na lamang si Diana sa braso ni Gino. Hindi sila makapaniwala na ang nilalang na nasa kanilang harapan ay ang nilalang na napapanood lang nila noon sa mga pelikulang katatakutan. Habang pinagtitingin na nila ang patay na aswang, bigla namang dumating ang konsyal na si Rene. Nang malaman itong aswang ang nakabulagta, bigla na lamang itong nagalit. Pinagsasasapak nito sa muka ang mga gwardyang pumatay roon. Kahit na ang totoo ay ginawa lang naman ng mga yun ang trabaho nila para protektahan ang mga tao sa mansyon. Naguguluhan ng mga nakakakita noong oras na yon, lalong-lalo na si Diana. Pero si Gino, alam niya kung bakit. Batid niya ang dahilan kung bakit parang mahalaga para sa kanyang ama ang buhay ng isang aswang. Mga inutil, hindi nyo sana pinatay. Pinilayan nyo lang sana. Pwede nyo naman barilin lang sa hita sa braso. Pero ang ginawa nyo, niratrat nyo pa. Lalapitan na sana ni Diana ang ama para ipagtanggol ang mga gwardya, pero pinigilan nito ni Gino. Wag na yun, Diana. Hindi naman na nagpumilit pa ang dalaga. Nakuha agad nito ang gustong sabihin ng binatang si Gino. Maya-maya pa, pumasok na rin sila sa mansyon. Kinuha na ng mga tauhan ng konsihal ang bangkay ng aswang. Hindi alam ni Gino kung saan dadalhin ng mga yon ang katawan ng nilalang. Hindi rin naman kasi niya makausap ang matandang konsihal dahil mainit pa ang ulo nito. Sumapit ang ilang oras. Hindi na naman nakaidlip ang binata. Gumugulo na naman kasi sa kanyang isipan ang mga nangyayari. Dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok, naisipan na muna niyang lumabas ng silid. Napadaan siya sa silid ng kanyang ama. Narinig niyang may kausap na naman ito. Sakto pang nakauwang ng bahagya ang pinto, kaya nasisilip niya yon sa likuran. Mga inutil tong mga gwardya ko rito Pinatay nila yung aswang na yun. Mapapakinabangan pa sana natin Pero meron na akong tao na pwede natin gawing aswang. May dala na ako. Hindi pa naman natin to ipupusta, hindi ba? Testing pa lang naman. Oo, akong bahala. Nang matapos na ang pakikipag-usap na matanda sa kung sino man ang nasa kabilang linya, agad na ring umalis si Gino. Muntikan pa siyang makita ng kanyang ama, buti na lang ay mabilis siyang nakapasok ng kanyang silid. Napabangon agad ang binatang si Gino nang mapansin niyang 7:00 na pala ng umaga. Pero napatigil siya sa pagkakataranta niya nang maalala niyang wala pala silang lakad ni Konsehal Rene. Diana? Oh, bakit? Anong problema? Magsisimba ka ngayon? Sama ako. Wala naman kaming lakad ni Daddy. Oo, magsisimba ako. Pero mamayang hapon pa Nakita mo ba si Daddy ngayong umaga?
Nakita ko kanina, maagang umalis. Kasama na naman niya yung mga tauhan niya. Hindi ko nga alam kung saan ang larga eh. Ganun ba? Kuya, may hindi ka siguro sinasabi sa akin, no? Oo, marami. Pero saka ko na sasabihin sa'yo kapag nakita ko na ng harapan. Ang alin ba? Saka na nga. Sandali lang, nagugutom na ako eh. Tara, sabay na tayong kumain. Siya nga pala kuya, mamayang gabi, aalis ako. Kasama ko mga kaibigan ko. Meron kaming night swimming sa resort nila eh. Oh, bakit kailangan gabi pa? Isa ka ba naman nakakita ng night swimming na umaga o tanghali? Pilosopo ka rin ha. O sige, ikaw bahala. Pero doon ka na rin magpalipas ng oras ha. Delikado kung uuwi ka pa ng gabi. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Buong akala ni Gino ay wala na siyang gagawin. Pero bigla na lamang siyang pinatawag ng kanyang ama. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaba. Pero meron ding pananabik. Ganda mo sarili mo. Isasama kita sa bagong negosyo na meron ako. Dad, ito ba yung napag-usapan niyo ni Jordan? Yung tungkol sa aswang? Oo, yun nga. Dumating na kasi ang ibang aswang na order namin mula sa Gibaras. Pero meron din naman kami mga tao na ginawang aswang. Gagawing testing lang. Dad, hindi ba parang kawawa naman yung mga taong ginawa niyong aswang? Hindi naman. Yung mga yayang gawin yung mga taong patapon na mga buhay. O kaya naman yung mga taong kakaunti na lang ang oras sa mundo. Gina, bakit ba bigla ka nalang bumait sa akin? Napapansin ko kung anong iutos ko sa'yo, sinusunod mo kaagad. Sabihin mo nga sa akin, ano bang dahilan mo? Dad, naisip ko kasi na wala naman akong ibang matatakbuhan kundi ikaw lang eh. Mula nang iwan kami ni Mami, ikaw na lang yung bumubuhay sa amin. Dad, gusto ko pang mabuhay eh. Gusto ko pang maabot yung mga pangarap ko. At hindi ko magagawa yon kung aalis ako sa inyo. Kaya ako to ginagawa para hindi nyo ako paalisin. Kinakausap ko na rin si Diana na maging kapareho ko ng pananaw. Kaya sana, huwag niyo siyang palayasin dito. Ay mabuti naman at nagamit mo na rin ng matinuyang utak mo. Basta, ito na lang ang tatandaan mo, Gino. Hindi ako malinis na tao, pero dito ako nabubuhay. Kaya kung ano man ang mga alam mo sa akin, manahimik ka na lang dahil ito rin ang bumubuhay sa inyo. Kilala mo ko, Gino. Pinapatay ko ang mga taong traidor sa akin. Opo, naiintindihan ko po, Dad. Sige na, mag-ayos ka na. Bigati mga tao makakaharap natin mamaya. Yumuko na lamang bilang pagbibigay galang ang nagawa ni Gino. Pero nang lumabas na siya sa pinto, nakahinga na rin siya na maluwag. Akala niya kasi kanina hindi siya makakaisip ng palusot sa tanong ng kanyang ama. Mabuti na lang talaga at mabilis gumana ang isip niya. Nagmadali siyang makapagpalit ng suot. Maya-maya lang ay lumabas na rin siya at nagtungo sa opisina ng ama. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ito ang unang gabi na kung saan makakakita siya ng hindi lang isa. Gino, lahat na makikita natin sa sabungan, mga kilalang tao o kung hindi naman mga VIP na tao. Karamihan sa kanila, puro taga Maynila. Kaya matuto kang gumalang sa kanila, ha? Dahil hindi sila basta-basta. Hanggat maaari, magiging mapagkumbaba tayo sa kanila. Kasi sila ang unang guest sa bagong sabungan namin ni Jordan. Opo, wala pong problema. Naturuan niyo naman ako ng mga dapat gawin kapag may kausap na mayayamang tao at mga disente. Hindi ko pa rin yun nakakalimutan. Ay mabuti naman at tinatandaan mo mga sinasabi ko sa iyo. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang ama. Pinapanood na lamang ng binata ang mga nadadaanan nila sa labas. Halos
15 minutong biyahe lang, nakarating na rin sila sa tapat ng isang gubat. Nagtataka ang binatang si Gino kung anong ginagawa nila roon. Bigla siyang kinabahan nang maglabas na ng baril ang mga tauhan ng matandang konsihal. Akala niya papatayin na siya ng tatay niya. Akala niya nalaman na ng tatay niya na palihim siyang kumukuha ng video tuwing lalabas sila. Dad, ano nangyayari? Bakit naglabas sila ng baril? Huwag kang kabahan. Hindi naman ikaw ang aanuhin eh. Papasok na kasi tayo sa gubat. May 15 minutong lakaran pa bago tayo makarating sa mismong venue. Kailangan natin maging alerto. Ang sabi kasi ni Jordan, may mga oras na dito rin dumadaan ang mga rebelde. Parang nabunutan ng tinig si Gino sa sinabing yun ng kanyang ama. Kalaunan, nagsimula na rin silang maglakad papasok ng kagubatan. Ligtas naman nilang nalagpasan ang madidilim na parte. Maya-maya lang, meron na silang nakitang kuweba. Merong 5 lalaking armado ang nagbabantay sa labas. Lumapit sila roon. Nang makilala ng mga yun si konsihal, agad namang silang pinapasok. Sa unang parte ng kuweba, madilim, walang ilaw. Pero hindi nagtagal ay nakakita na rin sila ng ilaw. Parang naglalakad na sila sa pasilyo ng mga hotel. Maganda na kasi ang dinaraanan nila at halatang matagal na pinaghandaan na gawin ang lugar na yon. Ganito pala talaga ang pinagawa nila Jordan. Maganda ah. Maganda talaga. Parang isang hotel na raw dito eh. Hindi ko nga rin alam na may ganito silang pakulo. Kung hindi pa namatay si Randy, hindi ko to malalaman. Buti na lang talaga nilapa ng aswang. Ang tanga kasi. Hindi na nagsalita ang binata, pero hindi siya makapaniwala na ganun magsalita ang kanyang ama sa kaibigan nito. Napagtanto niya na totoo nga ang kasabihan ng iba. Mas matimbang ang pera kaysa sa kaibigan para sa mga negosyanteng tao. Isang malaking pinto na baka lang tinigilan nila nang nasa bandang dulo na sila. Sa gilid ng pintuan na yon, mayroong 2 lalaking nagbabantay. Matangkad at malaki ang mga muscle at meron ding mataas na kalibre ng 45. Papasukin niyo kami! Nandito ang business partner ni Jordan! Hiningan sila ng ID ng isang bantay. Nakaramdam ng inis ang konsihal. Dahil doon, kahit meron naman siyang may bibigay na ID, pakiramdam niya ay nainsulto siya sa pagdududa ng 2 bantay. Hindi niyo ba ako kilala? Pinagdududaan niyo ba akong 2? Hindi sumagot ang 2 lalaki. Wala talagang balak ang mga yung papasukin sila hanggat hindi nagbibigay ng ID ang matandang lalaki. Dahil dito, dumukot na ng baril ang mga tauhan ng konsihal. Pero sumenyas lang si Konsihal Rene na ibalik ang mga armas. Naintindihan ko na ginagawa niyo lang ang trabaho ninyo. Pero sana, kilala niyo ang mga taong papasok dito. Wala akong problema kahit di niyo ako papasukin ngayon. Kasi kaya ko magtimpe. Ang amo niyo kaya? Biglang nagbukas ang bakal na pinto. Bumungad doon si Jordan na may kasamang 2 lalaki na armado rin. Nagtataka ang lalaking si Jordan kung bakit nakatayo pa rin sila Gino roon. Oh, bakit kayo nandyan? Hindi kami pinapapasok ng mga to eh. Hinihingan pa ako ng ID. Abay, mga hunghang talaga to mga to eh. Hindi ba kayo nagbabasa ng mga pangalan na binibigay ko sa inyo? Biglang dumukot ang baril ang binatang si Jordan. Lumapit ito sa 2 lalaki at tuminga ng malalim. Business partner ko to si Konsyal. Bakit tayo nyo papasukin? Konsyal, pasok na kayo. Ako nang bala rito. Jordan, kalma-kalma lang ha. Sayang ang mga tao. Pumasok na sila sa loob, pero hindi pa man nakakalayo. Narinig na ni Gino ang 2 putok ng baril. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang lumingon. Nakita niyang nakabulagta na ang 2 lalaki. Napalunok siya ng laway dahil sa kaba. Kinilibutan siya sa ideyang parang ang dali lang para kay Jordan na pumatay ng tao.
Ang sabi ko, kalma lang eh. Mainit pala ulo ng batang yon. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Meron silang binabaan na hagdan. Tingin ni Gino, parang underground na ang kanilang pupuntahan. Namamangha ng bahagya ang binata. Sa mga palabas niya lang kasi nakikita ang ganoong klase ng lugar. Hindi niya inakala na meron din pala ito sa totoong buhay. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang huling pintuan na kanilang papasukan. Para itong boxing ring. Pero ang pagkakaiba lang, parang malaking cage ang naroon. At sa palibot ng malaking cage ay may mga VIP room. Parang yung cage na yan yung ginagamit sa mga martial arts na labanan, Dad. Oo, ganun nga. Nakikita mo tong mga room na to. Diyan tayo manonood. Hindi na natin kailangan makipagsiksikan. Nakaupo na lang tayo habang nakatanaw doon. Meron silang pinasukang isang VIP room. Kasama nila si Jordan doon. Habang tumatagal, parami na ng parami ang mga dumarating na guest. Lahat ng mga yon ay mga bigating tao. Pero ang mas inaabangan ni Gino ay ang pagdating ng mga aswang. Dad, matagal pa ba? Gusto ko na makita kung ano mangyayari. Masyado ka namang excited eh. Hintay mo lang, papasok na rin sila. Habang nasa VIP room, napalingon sila sa mga pumapasok sa baba. May 2 kulungan na dala ang mga lalaki. Doon ay narinig nila ang 2 matandang umiiyak. Pero maya-maya ay bigla-bigla na lang umangil. Ipinasok ang 2 aswang sa loob ng malaking hawla. Pagtanggal ng takip, dito na nakita ni Gino kung sino ang 2 matanda na yon. Mang Biyong? Aling Minerva? Dad, di ba sila yung 2 matandang tinulungan mo para hindi mapalaya sa bahay nila? Oo, sila nga. Naisip ko kasi na para magkaroon naman sila ng pakinabang pinayanggaw ko sila. Kesa naman di ba dumating na lang ang oras ng kamatayan nila ng walang pakinabang. Di yan, silang 2 ang paglalabanin natin. Testing lang naman. Kumbaga eto ang buena mano. Litong-lito ang binatang si Gino kung ano ang mararamdaman niya noong mga sandaling yon. Awang-awa siya sa 2 matanda. Mas lalong nabuhay ang puot at galit niya para sa kanyang ama. At dahil din dito, mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para ilaglag ang mga kasamaan ng konsehal. Gusto niyang pigilan ang mangyayari, pero kailangan niyang manatili sa kinatatayuan niya. Kailangan niyang tatagan para hindi masira ang mga pinaplano niya. Kaya naman, habang abala ang lahat, lihim niyang binuksan ang kamera ng kanyang cellphone at kinuhanan ng video ang buong paligid. Hinagip niya rin sa kamera ang kanyang ama, pati na rin si Jordan. Hindi nagtagal, magsisimula na rin ang labanan. Merong ibinagsak na isang pirasong manok sa gitna ng 2 matandang aswang. At dahil parehong gutom na gutom si Mang Biyong at Aling Minerva, mapipilitan ng 2 na pag-agawa ng hilaw na manok na yon. Dito na rin nagsimula ang labanan ng mag-asawang matanda. Dahil sa pangingibabaw ng pagiging aswang ng 2, nakalimutan na ng mga yon na mag-asawa sila. Ang tanging tumatakbo na lamang sa utak ng mga yon ay ang makakain. Parang dinudurog ang puso ni Gino ng mga sandaling yon, pero kailangan niya magpanggap na ayos lamang siya. Mga ilang sandali lang, nakita na lamang niyang hindi na gumagalaw si Aling Minerva. Nanalo ang aswang na si Mang Biyong. Nang mapagtanto yun na matandang lalaki, nagwala ito sa loob ng ring. Hindi yun maawat na mga bouncer. Sinubukan nilang sakluban ng lambat na matandang si Biyong, pero mukhang mas lalo lang itong lumakas. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin na kasama ka! Dumami na ang mga tao sa loob ng malaking hawla na yon. At dahil hindi nila gustong patayin ang matandang aswang, mano-mano nilang huhulihin si Mang Biyong. Kutsiyal, ipapapatay na natin ang aswang na yan. Baka makawala pa eh. Wag. Anong wag?
Hindi nila kakayaning huliin ng matandang yan kung di sila gagamit ng baril. Hindi mo ba naisip? Pwede natin gawing manok ang matandang yan. Kita mo naman, di ba? Ang lakas niya. Pwede rin nating ipabiding yung aswang na yan. Malaking pera yan. Nawala ang pagkabahala ni Jordan. Tila kuminang ang mata sa ideyang yon ng konsehal. Pero si Gino, nababahala na siya. Parang nakikita na kasi niya ang mga susunod na mangyayari. Nang tumingin sila sa ring, nakita nilang sumenyas na ang mga bouncer. Sinabi na ng mga yon na hindi nila kaya ang aswang kung wala silang hawak na armas. Pero hindi yung pinakinggan ni Konsehal Rene at ni Jordan. Maging ang mga VIP guest din ay tuwang-tuwa na sa mga nangyayari. Dad, wala pa rin ba tayong gagawin? Kumalma ka, Gino. Kumalma ka. Nakikita ko na malaking pera. Pero iba ang nangyari sa kung anuman ang inaasahan ng lahat. Nagulantang sila nang makitang nakabulagtan na sa loob ng ring ang 7 lalaki na malalaki ang katawan. Lahat ng yun ay pinaslang at nilapa lang ng isang matanda. Nagpapayanan niyo ang ginawa ninyo! Naalarma na silang lahat nang makitang lumabas na ng ring ang aswang na si Mang Biyong. Sa mga sandaling ito, nagtakbuhan na sila palabas. Pati ang mga tao rin sa mga VIP room ay nataranta na rin. Dad, sandali! Nahuli si Gino sa pagtakbo dahil sumabit pa ang damit niya sa nakausling pako. Hindi na siya nakahabol pa sa ama niya at kay Jordan. Narinig na lang niya nagkakaputukan na. Nang matanggal na niya ang kanyang damit, dali-dali na siyang tumakbo palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Natataranta niyang hinahanap ang daan palabas. Hanggang sa meron siyang mapasukan na isang malawak na silid. Madilim doon. Kinakapa-kapa niya ang pader hanggang sa nakarating siya sa likuran ng isang malaking generator. Doon siya nagtago at nagdasal na sana hindi siya makita ni Mang Biyong. Batid niyang maari din siyang paslangin na matanda dahil anak siya ni Konsehal Rene. Nagulat si Gino nang biglang lumiwanag ang paligid. Marahan siyang sumilip kung sino ang pumasok sa loob. Pagtingin niya, naroon na si Mang Biyong. Duguan ang buong katawan nito dahil sa dami na nitong kinain. Napansin din ni Gino ang mga matatangkad na bagay na may nakatakip na itim na tela. Nang tanggalin yun ni Mang Biyong, nakita niyang yun pala ay mga hawla. At ang mga nasa loob nito ay walang iba kundi mga aswang. Hindi bababa sa 20 hawla ang mga naroon. Isa-isang pinakawala ni Mang Biyong ang mga nasa loob. Dahilan para mas lalong mabahala ang binatang si Gino. Agad na pumasok sa kanyang isipan na kapag nakalabas na ang mga aswang na yun, hindi malabong sa baryo nila pumunta para magiganti sa kanyang ama. Nagsilabasa ng mga aswang. Tanging si Mang Biyong na lamang ang naiwan, habang si Gino naman na natiling nakatago pa rin doon. Alam kong nandiyan ka! Mas lalong nanikip ang dibdib ni Gino ng mga sandaling yon. Ang buong akala niya kasi ay tatapusin na matanda ang kanyang buhay. Mang Biyong, wala akong kasalanan. Napilitan lang din ako sumama dito dahil sa tatay ko. Wala akong alam na ito ang plano niya. Hindi ko alam. Hindi ko ito ginusto. Kaya wag niyo akong patayin, Mang Biyong. Nakikiusap ako sa inyo. Sinira niya ang nananahimik namin buhay ng asawa ko. At ngayon, wala na sa buhay ko si Minerva. Pinaslang ko siya ng dahil sa pagiging aswang na ito na hindi naman namin ginusto. Pagpabayaran niya ang ginawa niya ito. Datanak ng dugo sa baryo niya. Nakikiusap po ako, Mang Biyong. Huwag niyo po ako saktan. Hindi po ako masamang tao. Hindi kita sasaktan ngayon, iho. Pero sa susunod na makikita kita, kalaban na ang turing ko sa iyo. Lahat ng may ugnayan kay Konsehal, inantamoy ko na! Nakahinga na ng maluwag si Gino ng mga sandaling yon. Pero kahit na nakaligtas siya, hindi pa rin siya naging kampante. Hindi niya alam kung paano siya aalis sa lugar na yon. Gayong ang mga aswang ay gumagala-gala na sa labas.
Nasaan na kayong tatay ko? Walang niya. Iniwan na ako. Nakalabas na rin si Gino ng kuweba. Lahat ng taong nadaanan niya ay patay na. Bulagta at bakas ang paglapa ng mga aswang. Nakatago lamang siya sa gilid habang nakikiramdam. Nang masiguro niyang wala ang aswang sa paligid, nagmamadali na rin siyang tumakbo paalis. Naabutan niya pa ang sasakyan nila sa kalsada, pero wala sa kanya ang susi. Tinakbo na lamang niya ang kalsada. Halos kalahating oras niyang ginawa yon. Sa wakas, nakarating na rin siya sa kanilang baryo. Wala na roon ang kanyang ama. Pati si Diana ay wala na rin sa mansyon. Natataranta niyang tinawagan ng dalaga. Mabuti na lamang ay agad itong sumagot sa kanya. Hello, Diana! Huwag ka na munang uuwi rito Yung mga aswang, nakatakas! Anong nakatakas? Mga aswang? Bakit ang daming aswang? Basta, saka ko na lang ikukwento sa'yo. Kagagawa na naman to ng tatay natin at ni Jordan. Magkakaroon ng gulo rito, kaya diyan ka lang. Eh ikaw, hindi ka ba alis dyan? Alis din ako rito. Ayusin ko na ang mga gamit ko. Pupunta kita dyan. O sige na, mag-impake na ako. Hindi na nagsayang ng oras si Gino. Nag-impake na siya ng gamit niya. Pati na rin damit ni Diana ay nilagay na niya sa isa pang malaking bag. Palis na sana siya nang dumating ang kanyang ama. Itsurang pa lang ng mukha nito ay mahalatang buwisit na buwisit ito sa nangyari. Oh, saan ka pupunta? Ayoko na rito, Dad. Dito pupunta yung mga aswang. Nakausap ko si Mang Biyong. Papatayin niya tayong lahat dito. Walang iya ka. Luwag ka ba? Marami tayong baril dito. Dumampot ka ng isa at lumabang ka. Pero Dad, hindi natin sila kakayanin. Iba ang lakas nila. Nanggaling sa galit ang lakas nila. Kahit nakabaril tayo, mabibili sila. Oh. Akala ko pa naman sumusunod ka na sa yapak ko. Buwisit ka. Wala ka bang bayag? Wala akong anak na duwag Manahimik ka, Gino. Hindi ka aalis. Sasamahan mo kami rito na labanan ng mga lintik na aswang na yan. Sinabihan ko na kasi kayo kanina. Kapag nakalabas ng ring si Mang Biyong, may mangyayaring masama. Pero hindi kayo nakinig sa akin Huwag mo ako sinisisi dyan Kasalanan to ni Jordan. Kung inalam niya lang sana ang kapasidad na matandang yon, di sana hindi ito nangyari. Basta ikaw, huwag kang alis. Akong unang papatay sa'yo kapag iniwan mo ako sa bahay na ito. Inagaw ng mga tauhan ni Konsyel ang dala niyang 2 bag. Wala nang nagawa pa si Gino. Hindi siya nakaalis ng mansyon. Kahit ayaw niya, humawak na lang din siya ng baril. Kailangan niya kasing manatiling ligtas para sa kanyang kapatid na si Diana. Hindi bababa sa 40 tao ang nagbabantay sa mansyon. Lahat ng iyon ay puro armado. Pero kahit na ganon, hindi pa rin magawang makampante ni Gino. Sira ulo, anong ginagawa mo dito? Naabutan siya ng kanyang pinsan na si Mateo. Masarap ang pagkakatulog sa kama niya. Hindi pa nga ito magigising kung hindi siya dumating. Natutulog? Bakit ba? Anong bakit? Umalis ka na rito. Umuwi ka na sa inyo. Yan ka na naman Sama talaga nung ugali mo sa akin Nakikitulog lang Maingay kasi sa amin ngayon. Birthday papunta na mga aswang dito. Ha? We? Anong we? Baliw ka ba? Sumilip ka nga sa bintana. Agad na sumilip ang lalaking si Mateo sa bintana. Nagtataka ito nang makita ang mga armadong lalaki na palakad-lakad sa palibot ng mansyon. Anong meron? Bakit marami yatang tauhan si Tito na pag-alagala ngayon? Kasi nga, darating ang mga aswang ngayon. Ha? Bakit? Ano ngang meron? Yung mga aswang na ipagsasabong sana nila Daddy at Jordan, nakawala. Pinatakas ni Mang Biyong. Sino naman yung Mang Biyong? At anong sinasabi mo? May alaga ba si Tito na aswang? Ay nako, ang dami mong tanong. Umuwi ka na nga lang sa inyo habang wala pa rito yung mga aswang. O ito, dali mo itong baril na ito. Oh, may baril ka rin? Pambihira naman Umalis ka na! Bilisan mo na, bilis! Yan na nga ba sinasabi ko Ang bagal mo kasi. Wow! Exciting to!
Binatukan pa ni Gino ang kanyang pinsan, pero sa kaloob-looban niya, nababahala na siya sa mga susunod na mangyayari. Lalo pat iniisip niya na baka umuwi si Diana dahil hindi na siya makakarating doon. Habang nakakaputukan na sa labas, pumunta si Gino sa pinaglalagyan nila ng mga baril. Kumuha na siya ng mataas na kalibre ng baril at naganap sila ng magandang pwesto. Nakarating sila sa balkonahe. Mula roon, kitang-kita nila ang mga aswang sa tapat ng mansyon. Nagtatago mga yun sa likuran ng mga sasakyan na nakaparada. Pre, babaril na ako ha. Gagi, ang sarap pumaril ng aswang. Pambira ka naman. Ang saya-saya mo pa sa mga nangyayari ha. Aswang ang kalaban natin, hindi tao ha. Ano naman, ang saya-saya nga eh. Dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok ng dalawa sa mga aswang, napukaw na nila ang atensyon ng mga yun. Kaya naman ilan sa mga aswang ang nag-iba ng direksyon. Papunta na ang mga yon sa kanila. Hindi na nagtagal ang dalawa sa balkonahe. Bago pa sila malapitan, mabilis na silang umalis doon. Bumaba sila ng sala. Naabutan nila si Konsyel Rene na naghahanda na sa pag-alis kasama ng mga tauhan niyang may bit-bit na maraming bag. Ang mga bag na yun ay merong laman na limpak-limpak na pera. Dad, saan ka pupunta? Iiwan mo ba kami rito habang kinakalaban namin ng mga aswang? Ayoko mamatay rito. Ipaano ko, Dad? Malaki ka na. Kaya mo na sarili mo. Kahit na kailan, napaka-makasarili mo talaga. Tigilan mo nga ako, baka barilin kita dyan. Pre, insan, hayaan mo na. Baka mamatay ka pa niyan eh. Mga inutil, tara na. Alis na tayo. Wala nang nagawa pa si Gino. Hinayaan na lamang niya makalis ang kanyang ama. Dumaan ang mga yun sa likuran ng mansyon. Gusto sanang dumaan din doon ni Gino para sa kanilang pagtakas. Pero nang sumunod sila, nakita na lamang nilang nakakandado na ang mataas na gate na naroon. Siraulo talaga si Tito eh, no? Kahit na kailan, wala talaga siyang puso. Napakasama niya. Siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon eh. Anong gagawin natin, insan? Mamamatay na ba tayo dito ngayong gabi? Hindi. Iisip tayo ng paraan. Hindi ako papayag na mamatay rito nang hindi napapakulong ang siraulo kong tatay. Huy, ano yun? Tago, bilis! Hinila ni Gino ang kanyang pinsan patungo sa gilid na nagtataas ang halaman. Pagsilip nila, nakita nila ang dalawang aswang na naroon. Umaamoy-amoy ang mga yon na parabang sila ang hinahanap. Agad na bumulagta ang dalawang aswang dahil sa ginawa ni Gino. Nang masiguro nilang patay na ang dalawang aswang, muli silang bumalik sa loob ng mansyon. Sumilip sila sa sala. Kita nilang wala ng katao-tao roon. Nakapasok na rin ang mga aswang. Kaya ang mga kasambay sa sala, lahat ay nakabulagta na rin kasama ng iba pang tauhan na namatay. Mangilan-ngilang na lang ang putukan na kanilang naririnig. Isang indikasyon na unti-unti nang nananalo ang mga aswang sa laban na yon. Huwag ka maingay, nandiyan pa sila. Nakatago ang dalawa sa ilalim ng hagdanan. Sumot sila roon kung saan nakatambak din ang mga walis at iba pang panlinis. Ramdam na ramdam nila ang pagtibok ng kanilang puso. Kahit ang paghinga, pinipigilan na rin nila para lang hindi sila makagawa ng kahit na anong ingay. Malapit na tayo, Manalo. Malapit na nating makamit ang hustisya. Hanapin niyo si Konsyel at ang isang binatang kasabwat niya sa lahat ng kaguluhang ito. At lahat na makikita niyo, aslangin! Napalunok na lamang ng laway si Gino nang marinig ang galit na tinig na yon ni Mang Biyong. Maya-maya pa, naramdaman na lamang nila na wala na sa sala ang mga aswang. Marahan nilang binuksan ang pinto. Dali-dali silang tumakbo palabas ng sala. Maswerteng wala rin ang mga aswang sa tapat dahil nasa loob na ang mga yun ng mansyon. Kinalibutan ng mga pinsan nang madaanan nila ang mga bangkay ng mga tauhan ni Konsyel Rene. Pero mabuti na lang ay nagawa rin nilang makalayo kagad doon. Hingal na hingal ang dalawa nang pansamantala silang nagpahinga sa likuran ng lumang waiting shed. Akala ko mamamatay na tayo kanina eh. Pero grabe,
Grabe sa mansyon nyo ngayon. Parang tapon na ng bangkay. Oo, ano, masaya ka pa ngayon. Pre, sabihin mo naman sa akin kung anong nangyari oh. Baka mamaya mamatay ka na lang nang hindi ko pa rin alam. Si Daddy, nag-level up na kasi ang kademonyuhan niya. Nung una, mga manok lang ang pinagsasabong niya. Ngayon, mga aswang na. Nakipagsanib puwersa siya kay Jordan. Gumawa sila ng sabungan na kung saan mga aswang ang maglalaban sa halip ng mga manok. Ang kaso, nakatakas yung isang aswang kanina, si Mang Biyong. Nakalabas siya ng ring. Napuntahan niya kung saan nakatago yung mga aswang na nakakulong pa sa hawla. Kaya ayun, pinatakas niya. Grabe naman si Tito. Siguro ngayon, nahihiya na si Satanas sa kademonyoan niya eh. Kapag nakakuha na ako ng pagkakataon, ipapakulong ko na si Daddy. Marami na akong hawak na ebidensya. Matapos lang lahat ng ito, ihimas na rin siya sa rehas. At ipinapangako kong hindi na siya makakalabas kahit na kailan. Paano kung mamatay na kagad si Tito bago pa siya makulong? Hindi mamamatay si Daddy. Kilala ko siya. Marami siyang koneksyon na poprotekta sa kanya. Mga kaaway niya nga ang rebelde, nagawa niyang labanan eh. Ito pa kayang mga aswang. Kung sa bagay, matagal nga talaga mamatay ang mga masasamang damo. Alam mo kung anong kinababahala ko? Yung mga tao sa baryo. Madadamay sila sa gulo na hindi naman sila ang gumawa. Oo nga, kawawa naman sila. Pero wala rin naman tayong magagawa eh. Hindi, meron tayong magagawa. Bukas ng umaga, kapag wala na mga aswang sa baryo, babalik tayo ron. May naisip na akong paraan. Hello? Diana? Hintayin mo ako dyan ha. Natagalan lang ako pero papunta na rin ako. Malapit na ako sa mansyon. Ha? Bakit ka pupunta sa mansyon? Ang sabi ko, ako ang pupunta sa'yo. Ang tagal mo eh. Malay ko ba kung ano nangyari sa'yo? Huwag kang pupunta sa mansyon. Nandun ang mga aswang. Wala na kami doon. Ano? Hello? Hello, Diana? Dito ka lang ha. Pupuntahan ko lang si Diana. Kailangan ko siyang sunduin. Delikado kung mag-isa ka lang. Sasamahan na kita. Hindi ka parte ng gulong ito. Madadamay ka lang kaya iligtas mo na sarili mo. Yan ang siraulo. Anong tingin mo sa akin, makasarili? Best friend for life tayo, no? Bukod sa magpinsan. Tara na, baka maiyak ka pa eh. Kahit na punong-puno ng peligro ang pagbalik nila, tumuloy pa rin sila para sagipin ng dalagang si Diana. Malayo pa lang, natatanaw na nila ang ibang aswang sa loob ng mansyon. Dinig na dinig nila ang mga angil na mga yon. May mangilan-ngilan ding mga nag-uusap na parabang masaya pa ang mga yon sa nangyari. Kanina pa tayo dito, pero wala naman tayong nakikitang anino ni Diana. Sana naman walang nangyari sa kanya. Malakas ang kutob ko na nasa ligtas siyang kalagayan. Manalig tayo. Tawagan mo kaya, baka sakaling sumagot. Wag. Kung sakaling nakatago siya ngayon at tinawagan ko siya, baka marinig pa ng mga aswang. Ang bira naman talagang buhay to. Halika na, dito tayo dumaan. Malakas ang kutob ko na hindi pa naman siya nakakapasok sa mansyon. Tara dito. Marahan at maingat silang naglakad. Bawat takbang ay kaakibat ng kaba at takot na baka sa isang pagkakamali lamang nila, yun na ang huling sandali nilang magkasama. Insan, nasa gilid ang mga aswang. Oo, alam ko. Naririnig ko. Di naman ako bingi. Paghakbang ni Mateo, may naapakan siyang bote ng alak. Dahil dito, napukaw nila ang atensyon ng mga aswang na nasa mansyon. Sa mga sandaling yon, mas lalong kinabahan si Gino. Lalo na nang marinig na nila ang malalakas na angil ng mga nilalang. Sabi ko mag-ingat eh. Para naman tanga to eh. Pare, nandiyan na sila. Huwag ka lang maingay. Kinuha ni Gino ang natapakan ni Mateo at saka ibinato sa ibang direksyon. Dahil dito ay doon natuon ang atensyon ng mga aswang. Nakahinga naman sila na maluwag. Pero muling bumalik ang kanilang kaba nang biglang dumating si Mang Biyong. Sa lahat ng aswang, tila ito ang pinakamatalino sa lahat. Nakita nilang bigla na lamang lumingon sa kinaroroonan nila ang matandang aswang. Para bang alam nito kung nasaan sila. Kaya naman, inihanda na rin nila ang daladalang baril. Nang makita nilang papalapit na ang mga yon, wala na silang magawa kundi ang magpaula ng bala.
nagpulasan ng mga aswang. At dahil dito, nakakuha naman sila ng pagkakataon para makaalis. Pero hindi dito natapos ang lahat. Sa ginawa nila, mas lalong naggalit ang matandang aswang na si Biyong. Lintik kasi ito eh. Napalayo tuloy tayo sa kinaroroonan ni Diana. Oh, bakit ako? Ikaw ang unang nagpaputok eh. Nang lumingon sila sa likuran, nakita nilang nakasunod na ang matandang si Biyong. Tumatakbo ito ng mabilis. Pero hindi nagpasindak ang lalaking si Gino. Pinaputukan niya ulit ng baril ang aswang. Nang tamaan yun sa balikat ay sandalitong natumba. Kaya naman sinamantala na nila ang pagkakataon. Nakapagtago sila sa isang iskinita. Papasok na yun ng isa pang kanto. Pumunta sila sa silong ng bahay. Habol nila ang kanilang hininga ng mga sandaling yun. Wala na yata siya, pre. Sige nga, silipin mo. Oh, bakit ako? Ikaw na. Ikaw mas malapit eh. Marahang inilabas ni Mateo ang kanyang ulo. Nakahinga siya ng maluwag nang wala na si Mang Biyong. Nang lumabas na sila sa silong ng bahay, nakita nila ang matandang aswang na nakatayo lang pala sa di kalayuan sa kanila. Tila hinihintay lang silang makalabas. Nang barilin nila ulit, sabay pa silang naubusan ng bala. Walang yung buhay to, oh. May balat ka siguro sa puwet eh. Kinakalaban mo na rin pala ako kaya, Liha. Ikaw na rin na nagsabi na sa susunod natin pagkikita, magkaaway na tayo. Tama ka sa sinabi mo. Kaya naman, sisiguraduhin ko lang mamamatay ka kasama ng taong yan. Akmang lalapit na sana sa kanila si Mang Biyong na maglabas ito ng mahabang pangil. Pero bigla na lamang nagbukas ang bintana ng mga kabahayan at pinagbababato ng mga iyon ng kung ano-ano ang matandang aswang. At dahil dito, tila nasindak nila si Mang Biyong. Sumabay na rin si Gino at Mateo. Kumuha na rin sila ng bato sa gilid at pinukol yon sa matanda. Nakahinga sila ng maluwag ng tuluyang umatras ang aswang. Para silang nabunutan ng tinig sa lalamunan. Marami pong salamat sa inyo. Nakatingin sa kanila ang mga tao. Masama ang tingin sa kanila, lalong-lalo na sa kanya. Alam na agad ni Gino na galit ang mga yon ng dahil sa kanyang ama. Pre, mukhang sila yata ang papatay sa atin eh. Mga kababayan, alam kong alam nyo kung sino ako. Oo, anak ako ni Consiel Rene. At nararamdaman ko ang galit nyo sa kanya. Pero ako po hindi niya kaanib, kahit na anak niya ako. Maging ako man po ayaw din sa mga ginagawa niya. Sa katunayan, plano ko nang isuplong siya sa mga pulis. Pero hindi ko po alam kung sinong pulis ang di niya kakilala ang pwede kong lapitan. Mga kababayan, hindi niyo ako kalaban. Maniwala kayo o sa hindi, gusto ko na rin ang pagbabago sa baryong ito. Gusto ko na rin mawala sa pwesto ang ama ko. Dahil pinag-aarian na ng demonyo ang baryong ito sa pamamagitan ng tatay ko. Tama ang pinsan ko. Uy, wala ka bang sasabing matino? Wala eh. Ngayon, alam natin may mga aswang nang lumitaw sa baryong ito. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng aking ama at ang lalaking si Jordan. Sila ang may sala rito kung bakit may mga aswang na galit. Alam ko na mahal ninyo ang mga pamilya ninyo at tandaan niyong protektahan silang lahat laban sa mga nilalang na yon. Kaya naman, gusto ko magkaisa tayong lahat para talunin ang mga aswang at panagutin si Consiel Rene, pati na rin si Jordan. Nagbulong-bulungan ang magkababaryo. Ano po? Sang-ayon po ba kayo sa akin? Marami ang natuwa sa kanyang sinabi. Karamihan sa mga sumang-ayon sa kanya ay mga dating trabador sa bukid na natanggal dahil sa kagagawa ng kanyang ama. Sa isang iglap, nakabuo ng grupo si Gino. Nakuha niyang tiwala ng mga tao. At ang grupong yon ay layunin puksain ng mga aswang at yatid sa kulungan ang may sala sa kaguluhang yon. Bukas ng umaga, gagamitin ko lahat ng perang natitira ko sa bangko ko. Ibibili natin ng mga sandata o armas. Tatapatan natin ng mga aswang para hindi sila makapasok sa baryong ito. Hindi natin naayaang magtagumpay ang mga masasamang nilalang. Ayos paring insan. Sana ikaw na lang yung naging konsyel eh. Mas matino pa ang mga sinasabi mo. Ramdam na ramdam nilang magpinsa ng suporta ng mga tao.
Pero sa kabilang banda, nag-aalala pa rin ang binatang si Gino. Dahil hanggang sa mga sandaling yon, hindi niya pa rin nakikita ang kanyang kapatid na si Diana. Sa baryong yon, nagpalipas sila ng gabi. Kinaumagahan, maingay na ang buong lugar. Maraming pulis ang dumating sa mansyon. Inabutan doon ng magkakahalong bangkay ng mga tao at ng mga aswang. Pero wala si Konsehal doon at walang nakakaalam na kahit na sino kung nasaan yon. Huminga ng malalim si Gino. Ipinagdasal na lamang niya na sana nasa maayos na kalagayan ng kanyang kapatid. Buhay na buhay ang mga tao nung umagang yon. Kinilala nila si Gino bilang kanilang pinuno. Tinanggap naman ito ng binata. Nais niyang pangunahan ng pakikipaglaban sa mga aswang, pati na rin ang pagpapabagsak sa kanyang ama at sa mga iligal nitong gawain. Paring pinsan, kailangan ba talaga natin sibakin to? Napapagod na ako, wala pang pagkain eh. Huwag kang umangal. Gawin mo na lang. Alam mo naman na matatanda na katira dito. Hindi na nila kaya magsibak. Ikaw naman kasi, nagkusang loob ka pa eh. Ang usapan kasi kanina, kakalabanin natin ang mga aswang, hindi magsisibak. Wala pa naman ng mga aswang eh. Kaya tumulong na lang muna tayo dito. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Mateo. Binilisan na lang nila ang pagsisibak para matapos na rin. Maya-maya pa, dumating na matatanda para gamitin mga nasibak nila. Bandang tanghali, nakakain na rin sila. Pero hindi man lang nabusog si Gino. Wala siyang gana. Masyadong okupado ng pag-aalala ang kanyang isipan. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ng kanyang kapatid na si Diana. Kaya naman, mga dakong alauna ng hapon, naisipan ni Gino na bumalik sa kanilang mansyon. Malakas ang kanyang loob na wala na roon ng mga aswang dahil maliwanag na. Sumama rin naman sa kanya si Mateo. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating na rin naman sila roon. Sa tapat pa lang, nararamdaman na kagad nila ang mabigat na atmosfera. Sumilip sila sa gate para masigurong walang tao o aswang na naroon. Wala na ang mga bangkay. Kahit ang mga katawan ng mga aswang ay wala na rin. Kinuha na yata ng mga pulis sa mga bangkay rito. Kung ganon, baka nakuha na rin nila yung mga baril ni Tito. Hindi. Meron pa akong alam na lagayan ng baril ni Daddy. Tara, bilisan na lang natin, baka may makakita pa sa atin. Bumungad agad sa kanila ang duguan na sala. Sa lapag, sa dingding, at kahit na sa mga sofa ay may mga talsik din ng dugo. Magulo rin ang mga gamit. Hindi na sila nagsayang ng oras. Agad na rin nilang tinungo ang opisina ng konsehal na si Rene. Wasak ang pinto roon, kaya agad din naman silang nakapasok. Inalis ni Gino ang carpet na nakalatag at bumungad naman ang isang malaking bukasan. Nalaman ko to nung teenager pa ako. Sigurado ako, maraming baril sa loob nito. Binuksan nila ang pintuan na yon. Nanlalaki ang mga mata ng dalawa dahil sa pagkabangha. Hindi nila mabilang kung ilang baril ang naroon. Natuwa si Gino dahil siguradong magagamit nila yon kontra sa mga aswang. Ayos to. May mga ganito pa pala si Tito Rene. Hindi ko alam kung saan galing ang mga to. Pero ito lang ang pwede natin magamit para protektahan ang mga sarili natin. Uy, ano yun? Dito ka lang, sisilipin ko. Sama na ako. Baka mamaya mamatay ka pa eh. Kumuha sila ng tig-isang baril at saka marahang lumabas ng opisina. Maingat ang kanilang bawat hakbang nung mga sandaling yon. Hanggang sa marating na nga nila ang isang silid. Ang silid ng dalagang si Diana. Sisipain ko ang pinto ah. Susunod ka. Sige, susunod ako. Bumilang na muna ng 3 ang lalaking si Gino. Pagsipa nito ng malakas sa pintuan ay agad silang pumasok habang nakatutok ang baril. Nakita nila si Diana na nakasiksik sa gilid ng kama habang nakatakip ang muka. Diana? Kuya, buti naman at tumating ka. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba?
Hindi naman ako nasaktan. Nang bumalik ako dito kagabi, kaalis lang ng mga aswang. Pero napilitan ako magtago nang dumating sila daddy. Nakainkwentro nila ulit yung mga aswang kasi naramdamang narito sila. Kaya ito, nagtago na lang ako hanggang mag-umaga. O sige, sumama ka sa amin. May mga tao makakasama natin para malampasan natin ang problemang ito. Bumuo kami ng mga sama na lalaban sa mga aswang. Mateo, maghanap ka ng malaking sako. Sa may storage room. Ilalagay natin doon ang mga baril na ibibigay natin sa mga kasamahan natin. Agad na kumilos ang lalaking si Mateo. Pinag-impake na rin ni Gino ang dalaga. Bago sila umalis doon, siniguro na muna nilang wala makakakita sa kanila. Napalingon pa ang magkapatid nang nasa labas na sila. Kahit na papaano, nakaramdam sila ng lungkot. Hindi kasi nila inakala na darating ang araw na kailangan na nilang abandonahin ang mansyon na yon. Sa dami na nang nangyari doon, mas pinili na lamang nilang bumuo ng mga alaala sa ibang tahanan. Nakarating naman ang ligtasang 3 sa mga kasamahan nila. Agad nilang pinamahagi ang mga armas at pinaliwanag kung saan lang ito dapat gamitin. Naging mabilis sa mga oras. Hindi na namalaya ni Gino na madilim na naman pala ang paligid. Ang mga sandali na dadaloy na naman sa kanila ang kaba at pangamba para sa kanilang kaligtasan. Mga kasama, malaki ang posibilidad na ngayong gabi darating ang mga aswang dahil ang lugar na ito malapit sa mansyon namin. Kaya naman, ihandaan niyo mga sarili niyo at huwag na huwag kayong panghihinaan ng loob. Isipin na lang natin na para ito sa pamilya natin. Yung mga armas na binigay ko sa inyo, gamitin niyo ng maayos. Kapag naubusan na kayo ng bala, gamitin niyo mga itak na pinamili namin sa bayan. Wala nang atrasan to. Para sa kapayapaan. Para sa katahimikan. Matapos ang sandaling yon, bumalik na muna ang lahat sa kanya-kanya nitong mga bahay. Habang ang 3 naman nasa isang bakura na pagmamay-ari na matatanda. Mateo, bakit ka sumama rito? Umuwi ka na lang sana sa inyo. Wala ka namang kinalaman dito eh. Bakit? Ayaw mo ba akong tumulong? Hindi naman. Ayaw ko lang na nadadamay ka rito. Mag-aalala na naman ang mama mo eh. Mga pinsan ko kayo, no? Para ko na rin kayong kapatid. Kaya hindi ko naman pwedeng hayaan ko na lang kayo dito. Noong nilusob na kasi ng aswang ang tapat ng mansyon, pagbukas ko ng kwarto ko, nandun to eh. Sarap ng tulog. Kapal eh. Pero maraming salamat sa iyo ah. Kasi kung hindi kayo dumating, baka mabaliw na talaga ako doon. Natatakot ako sa mga aswang. Pero kuya, tingin mo, nasa maayos na kayang kalagayan ng siraulo nating ama? Bay ewan ko, di ko alam. Sana ligtas siya. Kasi kailangan niya pang pagbayaran lahat ng kasalanan niya. Napaka makasarili niya talaga kahit na kailan. Wala man lang siyang pakialam sa atin ngayon. Inuna niyang lumayas. Hindi niya man lang tayo na inisip. Huwag ka na umasa sa taong mas mahaba pa sungay kaysa sa pasensya. Demonyong ating ama. Nagkatawang tao lang talaga. Isipin mo nga eh, nandoon na ako, iniwan pa niya ako. Bahala na daw ako sa buhay ko. Nahinto ang kanilang usapan nang bumalik na ang isa sa mga kasama nila at sinabing namataan na nila ang mga aswang. Dahil dito, mabilis na inabisuhan ni Gino ang kanilang kasamahan. Agad namang nagsihanda ang mga yon. Diana, magtago ka na muna sa loob ng bahay ah. Magsisimula na ang laban. Gusto ko sanang sumama kuya. Baliw, hindi pwede. Alam mo delikado eh. Marunong ako humawak ng baril at itak. Kaya payagan mo na ako. Sige na, gusto ko makatulong. Yaman na pre. O sige, ganito na lang. Ikaw ang poprotekta sa matatandang kasama mo sa loob. Tumangon na lamang ang dalaga. Umalis na rin ang 2 binata at pumwesto na rin sa bukana ng baryo. Hindi nagtagal, nagpakita na nga ang mga aswang. Parang gutom na gutom ang mga yon. Maririnig sa mga angil nila ang pagkasabik na malapa ang mga tao. Kaya naman wala nang sinayang na pagkakataon ng mga residente. Sinimulan na ni Gino ang pagpapaputok at sumunod naman sa kanya ang mga kasamahan nila. Nagpulasan na naman ang mga aswang. Mabibilis,
at kapansin-pansin na mas marami na pala ang mga yon kumpara nung nauna. Hinala ni Gino na natuto nang magparami ang mga aswang. Bagay na nagdulot din ng kaunting pangamba para sa kanya. Putok lang ng putok! Walang susuko! Mamamatay na kayo mga salot! Nanguna si Gino sa pagabante. Nilapitan na nila ang mga aswang sa harapan. Nang libutin naman ni Gino ang kanyang paningin, hindi niya nasipat ng tingin na matandang si Biyong. Kaya naman, agad na pumasok sa isip niya na baka may ibang balak ang mga aswang. Pero nanatiling positibo ang pananaw ni Gino. Paulit-ulit niyang pinapalakas ang kalooban ng mga kasama niya. Sa unang 5 minuto, kahit na papaano ay may mga napapatay na rin silang aswang. Kaya nga lang, dahil hindi naman lahat marunong humawak ng baril, nauubos na ang bala nila pero kakaunti pa lang ang nalalagas nila sa mga kalaban. Gino, paring pinsan, mukhang alanganin na yung iba. Humawak na ng itak eh. Kakayanin ba nila yung mga aswang ng harapan talaga? Kailangan natin magtiwala sa kanila. Hindi ito ang tamang pagkakataon para magduda. Bilis! Dito mga kasama! Bilis! Guminid na sila nang makitang mas dumarami ang mga aswang na nasa kaliwang banda. Pinagbababaril nila ang mga yon pero mabibilis ding nakailag. Pare, hindi ko nakikita yung matanda. Kaya nga kailangan nyo mag-ingat. Malakas si Mang Biyong. Hindi siya kagaya ng mga aswang na ito. Mga kasama, sige ba? Walang titigil hanggat may aswang na humihinga. Habang nangyayari ang kaguluhan, nakita ni Gino ang kapatid niyang si Diana na dumating. Hindi nito kasama ang matatanda kaya nag-alala siya. Oh, bakit mo iniwan yung 3 matanda? Ang bira ka naman oh. Nasa ligtas silang kalagayan. Dinala ko sila sa silong. Pero Sa likod mo, kuya! Yumuko si Gino at agad namang niratrat ni Diana ang aswang na muntika na sanang sakmali ng binata. Nakahinga na maayos si Gino. Buong akala niya'y madadali na siya ng aswang. Sa kanilang pagpapatuloy, naubusan na ng bala ang karamihan sa kanila. Hanggang sa tuluyan na ngang natigil ang putukan. Tanging mga itak na lamang ang bitbit nila. Sa puntong ito, saka pa lamang lumabas sa pinagtataguan si Mang Biyong. sinasabi ko na nga ba eh. Hinintay niya lang talagang maubos ang mga bala natin. Mautak talaga ang gurang na yan ah. Iha! Mukhang kailangan nyo nang lumaban ng malo-malo ngayon. Ang kaso nga lang, alam naman natin na wala kayong binatbat sa mga aswang. Huwag kang maging kampante, Mang Biyong. Baka nakakalimutan mo, naging tao ka rin. Alam mo kung anong kayang gawin ng isang taong desperado. Wala kaming pakialam kung mas mabilis kayo sa amin. Lalabanan namin kayo at gagamitan lang namin kayo ng mga basic na kaalawan. Nakuha mo pa talaga magyabang, ha? Mga kasama, eto na ang pagkakataon natin para makakain. Ang mga gutom nyo ay maiibsan na. Losab! Kanya-kanyang tas na ng itak. Sinalubong nila ang mga aswang. Agad namang lumapit si Mang Biyong kay Gino. Tinagayon ng binata. Pero ramdam na ramdam ni Gino ang pagkakalayo ng lakas nila ng matandang aswang. Nahawakan ni Mang Biyong ang kanyang itak. Pilit itong inaagaw sa kanya gamit lang ang isang kamay. Pero buti na lang ay nakaisip agad ng paraan ng binata. Nilapitan niya ang matanda at gamit ang kanyang daliri, tinusok niya ang mata ni Mang Biyong. Dahil dito ay nabitiwan siya nito. Tatagayin niya na sana si Mang Biyong pero nakailag ito. Nahawakan na naman siya sa liig. Bitiwan mo ang kuya ko, hayop ka! Pero sa halip na makatama si Diana ay nahawakan lang din siya sa liig. Ang tanging naroon na lamang sa harapan nila ay si Mateo. Si Mateo na hindi alam ang gagawin. Sige, lulusob na nga ako. Bitiwan mo ang 2 kong pinsan. Matapang na lumusob si Mateo. Nang malapit na siya kay Mang Biyong, binitiwan ni Mang Biyong ang magkapatid at saka nahawakan ng matanda ang kanyang kamay. Nabitiwan ni Mateo ang itak sa sobrang higpit ng pagkakahawak. At least, binitiwan niya kayo. Kuya, si Mateo!
Namumulan na rin ang mukha ni Mateo nang sakali na rin siya na matandang lalaki. Kaya naman hindi na rin nagdalawang isip si Gino. Buong lakas niyang nilusob si Mambiyong. At sa wakas, nagawa na niyang patamaan ng aswang. Sumilit agad ang dugo nito mula sa balikat hanggang sa dibdib. Pero hindi yun naging dahilan para mapahina nila ang matanda. Sa halip, mas lalo itong nanggigil sa kanila. Ginagalit na talaga ako! Mas sumaba ang mga pangil nito. Nakalabas na yun sa bibig. Pati na rin ang mga kuko ni Mambiyong ay nagsihabaan na rin. Lumundag ang matandang aswang patungo kay Gino. Kinalmot nito ang lalaki. Pero buti na lang ay naisalag ni Gino ang hawak-hawak niyang itak. Nakadistansya siya ng bahagya. Mga anak kayo ng demonyo konsyel na yan! Kaya dapat ngayon pa lang mawala na rin kayo sa mundo bago pa kayo gumawa ng kasamaan! Oy! Kayo mga aswang! Kayo may ginagawang masama eh! Hindi kami! Manahimik ka! Hindi ka anak! Hindi namin kasalanan na kasalanan ng ama namin. At sinasabi ko na rin naman sa iyo noon pa. Gusto namin siyang magdusa sa lahat ng kasalanan niya. Pero hindi mo ako pinaniwalaan eh. Mas pinili mong ganitong buhay kaysa maghanap ng solusyon kung paano ka makakabalik sa dati. Wala nang tamang dahilan para bumalik pa ako sa dati. Wala nang pinakababahal kong asawa. Kaya hindi ko rin kayo hahayaang makapamuhay ng payapa. Lahat ng naging dahilan ng pagdurusa ko, magdurusa din! Gumapang ng mabilis sa matandang aswang at lumundag ito kay Gino. Nanlalaki ang mga mata ng binata nang mahawakan siya nito sa damit. Kakalmutin siya nito sa muka. Isasalag niya sanang itak pero naagaw yun ng aswang. Kaya ang naipansalag na lamang niya ay ang kanyang braso. Tumumba ang binata. Kinuha ni Mambiyong ang itak. Papatay ko na kuya mo, iha! Wala ka bang huling salita na sasabihin sa kanya? Wag! Nakikiusap ako! Wala naman siya kasalanan sa iyo eh. Si Daddy ang gumawa sa iyo ng kasalanan at hindi ang kuya ko. Wala akong pakialam. Kapag gusto kong paslagin, gagawin ka. Akmang tatagay na sana ni Mambiyong ang binata nang biglang dumating sila Konsyel Rene kasama ang ilang mga lalaking armado. Niratrat ng mga yon ng mga aswang. Si Mangbiyong naman, tinamaan sa ulo kaya agad na bumulagta. Hindi pa nakontento ang mga kasamahan ni Konsihal. Niratrat ng mga yon ng matandang aswang kahit na hindi na ito gumagalaw. Sa isang iglap lang, bumulagta na ang lahat ng aswang. Ang sandaling yon, tila naging bayani sa mata ng karamihan ng konsihal na si Rene. Dad! Mga kasama, huwag na kayo matakot. Pinatay na namin ang mga aswang. Wala nang manggugulo sa mga pamilya ninyo. Pero sa halip na matuwa ang mga tao ay nagalit pa ito sa kanya. Alam na rin kasi ng mga yon ang lahat ng kanyang kabulukan. Pero hindi na lamang pinansin na matandang konsihal ang opinyon ng mga residente. Ang mahalaga na lamang kay konsihal ay natalo na nila ang mga aswang. Diyos ko, kung hindi pa ako dumating, baka namatay na ang dalawang anak ko na inutil. Tumayo na kayo dyan, Gino. Sasamahan mo pa ako. Nakakuha na kami ulit ni Jordan ng mga panibagong aswang. Hindi na makakatakas sa mga yon. Sa narinig na yun ni Gino, agad na nag-init ang kanyang ulo. Pero mas pinili niyang ikalma ang kanyang sarili. Alam niya na hanggang sa mga sandaling yon, kailangan niyang sakyan ng ama niya para maisagawa na niya ang huling plano. Naubos nga ang mga aswang, pero hindi pa rin natatapos ang problema ni Gino sa ama niya. Kaya nang makabalik na sila sa mansyon at malinis na rin ang tirahan nila na yon, 4 na araw lang ang nakalipas, nagdesisyon na rin ang magkapatid na isuplong na nila ang kanilang ama. Nandito na tayo sa bayan. Sigurado ba kuya na maniniwala sa atin kapag sinumbong natin si Daddy? Eh di ba sabi mo marami siyang kapit? Huwag kang mag-alala, Diana. Meron akong kilala na journalist. Sa kanya natin ibibigay ang mga video at larawan. Matibay itong ebidensya. Kaya Diana, wala nang kawalang demonyo nating ama. Nagawa mo kumuha ng mga picture at video? Ginawa ko yun nung sumama ako kay Daddy. Kapag nakulong na si Daddy,
Makakapamuhay na rin tayo ng mapayapa. Kahit na simple lang. Basta walang kapahamakan at hindi iligal. Masaya na akong tayo lang ang magkasama. Muntikan pang maiyak ang babae ng mga sandaling yon. Pero agad na rin naman silang naglakad at tinungong kinaroroonan ng journalist na kilala ni Gino. Nang maibigay na nila ang mga ebidensya, pagsapit pa lang ng gabi, kumalat na kagad sa kung saan-saan ang mga larawan na kung saan may mga iligal na ginagawa si Konsehal Rene. Sa mga video naman, makikitang nag-ooperate ng sabungan ang kanilang ama. At higit sa lahat, makikita rin sa video ang sandaling nasa venue sila ng sabungan ng mga aswang. Galit na galit ang matandang konsehal dahil dito nasira ang kanyang pangalan. Kasama nitong nahaharap sa patong-patong na kaso ang binatang si Jordan. Si Jordan na una nang sumuko sa mga pulis. Hindi. Peke lang ang mga larawan at video na yon. Hindi ako yon. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako mga visit kayo. Hindi niyo ako kilala. Ako nagpapalamon sa inyo sa istasyon. Bitiwan niyo ako. Gino, Diana, tulungan niyo ako. Hanapin niyo yung pinakamagaling kong abogado. Kilala niyo ako. Alam niyo hindi ko magagawa yun. Ako nagsuplong sa iyo sa mga batas. Ano? Anong sabi mo? Mabubulo ka na sa kulungan, Daddy. Kailangan mong pagbayaran ng mga buhay na nawala, ang mga taong naabala at mga perang ginamit mo sa kasamaan. Pati na rin ang pagpapatayo mo ng mga sabungan ng aswang. Walang iya ka. Wala ka nang ambag sa buhay ko. Ginawa mo pa to sa akin. Wala kang kwenta. Kayo dalawa. Ano ba? Itiwan niyo nga ako. Wala nang nagawa pa si Konsehal Rene at naipasok na rin ng mga pulisya sa sasakyan. Nakaingan na rin ng maluwag ang magkapatid. Mula nang makulong ang kanilang ama, nanirahan na lamang sila sa simpleng bahay. Hindi malaki, hindi malawak. Sapat na para sa kanila ang buhay na hindi marangya pero mapayapa. Samantala, ang mga aswang naman na nakuha ng mga pulis, sabay-sabay yung sinunog upang hindi na makapambiktima pa ang mga yon. Wala na ang mga aswang. Wala na ang madugong labanan. Sa mga nangyari, napagtanto ni Gino na hindi pala aswang ang dapat nating mas katakutan. Dahil ang mas nakakatakutan nila lang sa mundo ay ang mga taong kayang gumawa ng kasamaan para lamang sa kayamanan at kapangyarihan. Wakas,